by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakauna-unang presidente ng bansa na haharap sa paglilitis ng International Criminal Court. Must be murders, hindi lang ito. Binabiyahe na patungong The Hague sa The Netherlands. Anak niya si Vice President Sara Duterte, susunod daw. Tinawag niyang state kidnapping ang pag-aresto sa ama. Pangulong Bongbong Marcos itinangging political persecution at may kinalaman sa eleksyon 2028 ang pag-aresto kay Duterte. The arrest that we did was in compliance with our commitments to Interpol. Anya, legal ang ginawang proseso. Mga sumusuporta sa dating Pangulo nagtipon-tipon sa kanyang baluarte sa Davao City. Pamilya ng mga napatay sa extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte, umaasang tuloy-tuloy na ang pagkamit ng hustisya. Bago pa man naaresto si dating Pangulong Duterte sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court, matagal nang matunog ang ICC mula nang tumiwalag doon ang Pilipinas. Hit pa rin ang kampo ng dating Pangulo, walang jurisdiksyon ng ICC sa ating bansa. Darito ang unang balita. Kagabi, sinakay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa eroplano patungong The Hague sa The Netherlands, kung nasaan ang headquarters ng International Criminal Court o ICC na nagpaaresto sa kanya. Bago yan, ilang beses iginiit ni dating Pangulong Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Ano yung ICC na yan? I do not recognize that. Ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. First question. Fiscal ako, whenever I face a case dito sa korte, everyday, magtanong ako dyan, do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecute? August 30, 2011, niratify ng Pilipinas ang Rome Statute na nagtatag sa ICC. Naging epektibo ito sa bansa noong November 2011. February 8, 2018, inanunsyo ng International Criminal Court na may pre-investigation ito sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ni nooy Pangulong Duterte base sa mga reklamong inihain sa kanila. Sabi noon ng kanyang tagapagsalita, the war against drug is a lawful, legitimate police operation. It cannot be characterized as an attack against civilian populations. The President has said that he also welcomes this preliminary examination because he is sick and tired of being accused of the commission of crimes against humanity. Makalipas sa mahigit isang buwan, inanunsyo ni nooy Pangulong Duterte na nakakalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC noong March 2019. Bagaman hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, ayon sa ICC Appeals Chamber, may jurisdiction pa rin ito sa mga umano'y krimeng nangyari nung panahong miyembro pa ang Pilipinas. Pinagtibayan ang desisyon ng Korte Suprema noong March 2021. June 14, 2021, lumabas sa preliminary investigation ng ICC prosecutor na sapat ang mga ebidensya na may mga nangyaring crimes against humanity nung war on drugs mula July 2016 hanggang March 2019. Kaya noong September 15, 2021, pinasimula ng ICC Pre-Trial Chamber ang investigasyon sa Pilipinas. November 10, 2021, hiniling ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC na itigil muna ang kanilang investigasyon dahil gumugulong na nila ang sariling investigasyon dito sa bansa. Pumayag dito ang ICC. Pero noong January 26, 2023, kinatigan ng ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ng prosecutor na ituloy ang investigasyon sa EJ case dahil hindi naman nila umuusad ang investigasyon sa Pilipinas. Inapila ito ng gobyerno ng Pilipinas pero hindi na pumayag ang ICC. Gayunman, ilang beses sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore,
the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Desisyon na raw ng dating Pangulo kung makipagtulungan siya sa ICC. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Sinabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na obligadong makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC kung ipadadaan ng korte ang hiling nito sa Interpol o International Criminal Police Organization. Sa gitna niyan, ilang beses sinabi ni dating Pangulong Duterte na handa siyang harapin ang kaso sa ICC. I'm asking the ICC to hurry up, start the investigation tomorrow. The ICC does not scare me a bit. Ganyan din ang sinabi niya bago bumalik mula Hong Kong. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Will you appear kung sakaling ipasomon po kayo, sir? I would say that not really appear on non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. At kahapon, isinilbi sa dating Pangulo ang warrant of arrest mula sa ICC. Hanggang maaresto, hindi kinikilala ng dating Pangulong kapangyarihan ng ICC. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kakampi ka dyan sa mga puti. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Narito pa mga dagdag na detalye tungkol sa isinilbing arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa tagapagsalita at Head of Public Affairs ng International Criminal Court na si Fadi El Abdallah, ang warrant of arrest na inisyu ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ay para sa mga insidente ng pagpatay na nangyari umano mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Oras na nasa kustodiya na ng ICC si Duterte, magtatakda ng ICC ng schedule para sa initial appearance hearing.